Atty. Corte. Isa po ako doon sa nagtanong sa kanya na hindi niya ako sinagot. Ang sabi ko sa kanya, they always demanding na kawawa yung mga biktima ng extrajudicial killings. Dito sa kabilang kwarto yan. That's why I asked him. Inanong ko po siya, sabi, you always asking kawawa yung biktima ng extrajudicial killings. Paano naman yung biktima ng mga adik? Deserve ba nila na mamatay sila yung mga bata? Inanong ko po yan. Kaya that's why, tatanong ko po sa inyo kung ano talaga ang punto ni Atty. Corte. Bakit always saying extrajudicial killings, kawawa yung mga biktima? Paano naman yung mga bata? Deserve ba nila? I-rip sila ng mga adik? Ng forum dito rin po sa Club Filipino. Then I'm asked Atty. Corte. Isa po ako doon sa nagtanong sa kanya na hindi niya ako sinagot. Ang sabi ko sa kanya, they always demanding na kawawa yung mga biktima ng extrajudicial killings. Dito sa kabilang kwarto yan. That's why I asked him. Inanong ko po siya, sabi, you always asking kawawa yung biktima ng extrajudicial killings. Paano naman yung biktima ng mga adik? Deserve ba nila na mamatay sila yung mga bata? Inanong ko po yan. Kaya that's why, tatanong ko po sa inyo kung ano talaga ang punto ni Atty. Corte. Bakit always saying extrajudicial killings, kawawa yung mga biktima? Paano naman yung mga bata? Deserve ba nila? I-rip sila ng mga adik? Comment lang po sir. Yung sinasabi nilang extrajudicial killing na yan, actually, hindi naman totoo yan. Yung mga namamatay o napatay, lumaban sila, inkwentro po yun. Diba? Maliwanag na naman policy ni PRD noong araw. Kung matatandaan ninyo, pinaka-isang sensational kaso ng sinasabi nilang pinatay, yung Gian. Oh, Gian. Yan ang number one. Ang totoo niyan, diba? Hindi sanction ni PRD, hindi pinapayagan. Nakakulong yung mga polis. Convicted po sila. Diba? Kaya, kung babalansihin natin, diba? Human rights. Ako po, galing din ako sa, lawyer din ako ng human rights yung araw. Diba? Hanggang ngayon, siyempre, pagtatanggol natin yung karapatan ng tao. Diba? Walang pinapatay si PRRD, diba? Na dahil suspected ka lang, suspect ka, kaya lang tinutugis ka ng pulis, lumaban ka, kaya ka napatay. Pero, ilan pa yung mga biktima ng mga adik na yan bago sila napatay, di mo ba? Kaya tama lang hanggang ngayon, di ba? Tama lang. Dapat tuloy-tuloy yung kampanya laban sa illegal na droga. Basta maliwanag ng policy, susunod lang sa due process, di ba? May due process. Additional lang po dun sa sinabi ni Atty. Sa akin po yung personal experience ko to, no? Nakikita ko. Kasi I'm from Mandaluyong po eh. Kasama po sa Peace and Order. Yung mga na-biktima na yun, kasi yung tingin, no, ng attorney na yun, parang masyado makitid. Di ba? Ang tinitingnan niya lang, yung side nung napatay. Pero, yung isang tao na napatay. Di ba? Pero hindi niya nakikita kung ano yung effect, yung bad effect nung ginawa nung isang tao na yun. Yung isang tao na yun, 10 tao ang kasama niya sa pamilya o sa kapitbahay na naapektuhan niya. Kaya ako mismo, personally, sabi ko, doon sa mga namamatay, nakita ko eh. Ano ba, fresh pa yung dugo. Mag-observe ka doon sa situation, doon sa nangyari. Marami kang maririnig, buti na lang, namatay na yan. The point is, hindi tayo natutuwa na, di ba? Pero, yung realidad na namatay yung tao, mas marami natutuwa. Bakit? Kasi nga, matitigil na yung ginagawa niyang kalokohan, yung malaking effect, yung ginagawa niya, di ba? So ako, pabor ako sa ganon. Pero, hindi po yan inutos ng ating mahal na presidente during that time. Kasi, actually yung na-observe ko nun eh, di ba? Walang utos dun sa taas. Talagang gago lang talaga yung tao na yun. No? Matutuwa kung sino yung kapamilya, kung sino yung na biktima ng tao na yun. Yun lang po. Noong isang araw, sa brigada po, ay nag-urge si Congressman Abante ng travel aid sa mga witnesses. Pero nung nangyari po yung
kaso na inihain nila yung war against drugs, ay marami pong lumabas na yung mga pictures na pinapakita ng mga witnesses, marami pong mga OFW na nagre-reklamo na yung mga pinagawa kanilang mga photos ay mga pictures po nila. At marami din pong mga lumabas sa social media na yung mga namatay na iba ay hindi nangyari nung panahon ng drug war. So, ano pong comment nyo doon? Paano po, sa likod po na may allegation na hindi po sila, yung mga nandun na sinasabing namatay, ano pong may kukomento nyo doon sa pag-urge ni Abante na magbigay ng travel aid sa mga witnesses na ito, kung hindi, ilan sa mga iyon ay hindi naman po legit na namatay. Okay. Actually, wala sa control natin yung usapin na bibigyan ba ng panggastos o pamasahe para pumunta sa biyahe. Diba? Alam naman natin na ang may pakanang lahat nito ay gobyerno. So, susuportahan nila yan kahit na hindi totoo na yung mga pupunta roon ay hindi naman talaga kamag-anak ng sinasabing biktima ng drug war. In fact, tama po ang sinabi ninyo. Di ba? Iilan lang naman talaga yung namatay tungkol sa kampanya laban sa droga. Problema nila, pinagsama-sama nila lahat ng kriminal na napatay. Yung sila nagpatayan, dumami yung bilang. Kaya kung ang tanong, dapat ba? Well, dapat hindi. Pero wala sa control natin, wala tayo sa posisyon na magpigilan yan sapagkat gobyerno yung gagastos yan sa mga witnesses na yan, whether magsasabi ng totoo o kasinungalingan. Ganun pa ang sitwasyon niya. Okay. Question pa po. Good morning po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gusto ko lang pong itanong sa inyong apat, especially the representative coming from BARM. I'm also belong to the BARM. I'm from Lanao del Sur. Gusto ko lang pong itanong sa inyo kung ano pong magiging komento nyo sa mga pinapalabas ng mga iba't ibang universidad dito sa National Capital Region and also sa mga bishop, mga Catholic bishop and different churches sa ating bansa na parang lumalabas na sabihin na natin na they are against Vice President Inday Sara Duterte to be the next president of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa katanungan. Well, hindi naman po siguro lahat, no? Kasi may mga nakakausap din tayo na naiintindihan nila yung situation. Pero yung sinasabi nating selective outrage nila, yung galit nila sa mga Duterte, madadamay lang si VP Inday Sara. Yung reasons nila, no? However, kumbaga, they have their own way of looking at things. So, malalim po ito na consciousness na minsan kasi pag taga Mindanao ka, iba ang tingin sa'yo ng taga Luzon, di ba? With all due respect po, mga kaibigan natin, mga kasamahan natin sa Luzon, especially sa Metro Manila, na sometimes parang merong anong tawag dito, yung prejudice, no? Kasi, Bisaya, no one believed na maging presidente si President Duterte, si Tatay Digong. And ngayon, ang kanyang daughter, the only vice president, no? It's no other than former vice president and president GMA ang nagsabi, no? Ang nagbigay ng recognition na si Vice President Sara lang ang may pinakamalaking boto. Yes. Even malaki pa kay BBM sa buong history ng elections natin. So yun, so I'm sure may mga kanya-kanyang reasons yan, yung Catholic Church, yung mga iba't ibang grupo, mga universities. But it's all, they have their own narrative, they have their own way, meron silang sariling pagtingin sa nangyayari ngayon. No?
Na yung ang gusto ko nga sana is may time na mag-dialogue, mag-usap tayo. Huwag yung parang sige na lang tayo nag-aaway, no? Sige na lang tayo parang pataasan ng ihi, no? Parang hindi ko rin maintindihan bakit akademya pa naman yun. Doon yung mga anak natin nag-aaral, doon yung mga kabataan natin nag-aaral. Pero ganun yung pagpapalaki sa kanila. At one time, when we were campaigning for the ball, for the enactment of the Bangsamoro Organic Law, kasama ko sila lahat. May mga trainings, mga workshops, conferences. Pero nung usaping Duterte, doon na kami parang nagkakaiba, no? ang stand. No? But siyempre, sa demokrasya naman, kailangan natin irespeto yung point of view ng iba. Ang sa akin lang is, magbigay tayo ng space for us to talk, for us to, hindi tayo magdebate. Kasi walang reason bakit mag-debate tayo. Let's have a dialogue. The same thing as we do inter-religious dialogue. Maybe it's about time that we also have an political dialogue. Mag-usap tayo. Kasi at the end of the day, ano ba yung basis natin? Tulad po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition. Magkakaaway yan. No? Dati talagang grabe yung gulo ng pinagkaanan namin. No? May iba hindi nagsasama sa isang table, magano. Yung iba nga, yung tulad nung Marcos alis dyan. No? Sila yung unang-unang nanawagan talaga na umalis si Marcos. So talagang we recognize that. Yung maisog naman po, yun yung unang-unang grupong nagrarally at na-disclose nila yung issue ng corruption, no? Si Congressman C. Pungab. No? So, at the end of the day, ang isipin natin, wag yung sarili nating interest, wag po yung pride. No? Kasi karamihan talaga sa Pilipino, pride. Kahit sa bar, alam po ninyo yan, pride ng mga Pilipino. Why don't we set that aside and think, no? 3 years lang naman eh. Kung uupo si Inday Sara ngayon, and then 2028 mag-election, bakit takot sila na talunin si Inday? No? Kasi kung maganda yung programa nila, maganda yung mag-present nila sa Filipino people, then wala silang dapat, they should not be afraid. Kasi yung iisip natin ngayon dito is yung kinabukasan ng